Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to the Pinky Town. My name is Glenda. I'm a cancer thriver and kakakain ko lang ng blueberry smoothie. Baka may makita kayo mga something. I took a walk and sabi ko mag-vlog na tayo kasi namimiss ko na kayo and I'm sure namimiss nyo ako. Okay, our topic for today is kapag ba nagka-cancer, useless na. Okay, kasi maraming ganito. Feeling useless pag nagka-cancer na. Naka-chemo, hinang-hina, ang daming pinagdadaanan. Hindi makapag-isip ng maayos. Kayo po ba? Ikaw ba kapatid? Naramdaman mo ba ito? Ako, I think dumaan ako dito sa part na to. Okay. So, meron tayong 5 points na i-discuss ngayon kung bakit ito ang nararamdaman ng marami sa ating kapatid na dumadaan sa cancer, especially pag ongoing ang chemo treatment. Alam niyo naman po pag naka-chemo, di ba? Ang daming affected, even our emotions. Okay, so, bakit nga ba natin minsan nafe-feel na useless na tayo kapag nagka-cancer, kapag on chemo? Okay, number 1, especially ba? Well, siguro mas vocal lang ang mga babae, but I'm sure the men, yung mga brothers natin who are on treatment, nafe-feel din nila to. Okay, number 1, mga babae kasi hindi niya na maalagaan ang sarili niya. O di ba lalo kapag naka-JP drain ka. O yun lang yung punta lang sa ospital, minsan nagagawa mo naman yun mag-isa. Ngayon, kailangan kang may taga-assist, kailangan kang may mga taga-alalay, taga-bitbit. Okay, pagdating sa bahay, hindi ka makapagluto ng sarili mong food, hindi mo magawa yung maginagawa mo for yourself. Like for example, paliligo. O pag-usapan natin JP drain, okay? Yan yung nilalagay sa gilid to drain out the blood kapag ang surgery ay nasa upper body like lungs, heart, and breast, you know. At nagkaroon din ako ng ganyan. Ang hirap maligo, 'di ba? Kasi naka-attach yan sa gilid, nakatahi. Tapos may time na move yan yung sa akin. Ang sakit! Nagpa-assist na ako sa kapatid ko. Nawala pa rin sa forma. Kaya nung tinanggal, napakasakit. Butin lang, magaling yung doktor ko. Sabi niya, oh, it will heal on its own. Masakit lang yan ngayon pag tinanggal, pero after some time. Hindi ka, ang hirap din kumilos, kunyari yung JP drain na yan. Balikan ko lang ng konti Kasi marami sa atin takot pa sa dugo. O diba? Yung dugo na yan, ikaw mag-a-aspirate niyan I mean, unless may tagatulong sa'yo. Ako nag-a-aspirate, sinecheck ko yung kulay, kung orange pa masyado, kung pula pa masyado, tapos ililista mo. Tapos, may time, diba, i-drain out mo kung ano yung mga nakukolekta mo na blood. So, ang hirap, diba? Hindi mo na kayang alagaan yung sarili mo. In fact, may time, ako hindi ako makabangon. Doon nang hina si mama emotionally kasi before treatment, before cancer, mountaineer ako. Ako yung anak nyo na nagda-dubbing sa mga studios kasi yun po yung work ko. Voice actor ako, dubbing director. Tapos, ako yung nagkaroon ng billboard sa EDSA. Tapos sumaakit nga ng bundok, mountaineer. Tapos biglang nung nagka-cancer, hindi makabangon. So kailangan akong buhatin ni mamang ganun, ibabangon niya ako. Para makatayo ako. Ang hirap. Tapos may time na kailangan lahat ng damit ko nakatupi na sa harap at hindi ko pwedeng magsuot ng mga may bitones. Kasi hindi ko naman yan, nang walang bitones kasi yung t-shirt mahirapan ako isuot. Hindi nga maitaas yung kamay. Diba? Kailangan mag-exercise tayo. So, ang daming bagay na ginagawa natin dati for ourselves na hindi na natin magagawa ngayon because of cancer or cancer treatment. Kaya minsan feeling natin hopeless na tayo. So that's number 1. Number 2 reason is hindi na natin magawa yung mga ginagawa natin for other people or families. Usually ang mga babae ang designated caregiver sa buong pamilya. Aminin, diba? So expected tayo to take care of our families. Before, long time ago, I worked as a teacher. Nung nagtrabaho ko bilang teacher, sumasakay ako ng MRT, ng bus, ng jeep. Bigla, sabi ko, ang hirap pala nito and single pa ako. Kasi after that, after ko mag-work as a teacher sa hapon, pupunta pa ako sa trabaho sa gabi para maging dubbing director. Kaya nagkasakit ako na nagkasakit. Balikan natin yung mga nanay. Kung ang nanay ay dating teacher, di ba maghapon ka na nasa eskwela, pag uwi sa bahay mamamalengke ka pa, tutulungan mo pa yung anak mo gumawa ng assignment. Kung ikaw naman ay housewife, mahirap maging housewife yung mag-iisip ka lang ng lulutuin mo for the whole family. Dinanas ko yan, tapos pag uwi ng nephew ko, ayaw kumain. Buisit na buisit ako.
Kasi doon sabi ng teacher niya, hindi rin maganda pag nakastock na yung pagkain ng ilang oras sa freezer. Eh, ang tagal niyan dumating. Sabi ko, wala akong pakialam sa tinuturo ng teacher mo. Basta lutuin, may kinain ko. Ang hirap magluto ng pagkain, mag-isip ka ng lulutuin. Like ako ngayon, inisip ko, what do I eat today? So, isda ako tuloy, maghanap ako ng isda. Holiday, wala akong mabilhan. So, mag-aatay ba ako ng mall, maghanap pa ako ng ano. Diba, ang hirap. Tapos, ikaw dati tagagawa ng baon ng mga anak mo, ngayon hindi mo na magawa. Ikaw dati naglilinis ng bahay, ngayon hindi mo na magawa. And minsan, bilang mga babae, na-attach natin ang identity natin or ang self-worth natin sa dami ng contribution natin or sa dami ng mga nakakumpleto nating gawain sa bahay. O tas may mga trabaho pa yung iba, e paano na lang yung mga mga working moms? Ang hirap, 'di ba? So minsan dahil hindi nagkakaroon ng abrupt distraction or abrupt na interruption sa patterns natin bilang mga babae, lalo na po yung mga may pamilya, marami na alaga mga bata, nag-aalaga pa ng asawa, minsan nag-aalaga pa ng mga parents, ng ilos. Kapag nagkaroon po ng interruption, tapos biglang, higa ka lang dyan, aasistihan ka, ikaw yung tutulungan, may magbubuhat ng styro, may matatawag ng Grab, may pupunta sa ospital. Parang shucks, hindi ko na nagagawa. Nababawasan yung sense of fulfillment and yung self-worth. Diba? Kaya parang feeling natin, wala na tayong silbi. Okay, now number 3. Reason kung ba't feeling natin minsan hopeless. Some of us have to quit our jobs. Ako, etong recent na diagnosis, yung nakita ko, minsan naman, high stress kasi yung trabaho ko. Inaral ko yung mga vulnerabilities ko. I live alone, so wala akong social interaction, which is very important in staying healthy. Wala kang kausap, wala kang ka-argue, walang ganon. Okay. Number 2, high stress yung trabaho ko. And pag uwi ko sa bahay, wala rin naman akong makapag-releasean ng ng stress, kasi wala kang kausap. So bumabawi ako sa nutrition. Kaya maayos ang pagkain ko, nami-maintain ko pa. Ngayon, dahil nagkasakit, I had to resign from my job. I was working as a dubbing director sa mga palabas na umiere sa mga streaming apps, hindi ko nababanggitin, ha? At high stress yung trabaho ko. It's highly analytical, napupuyat, kaya minsan nagde-direct ako, tapos inuubo-ubo ko, tapos hindi ako nakakakain. Yan pong everything in moderation na yan, kalokohan yan for me, hindi yan nag-work sa akin. Dahil nung bumalik ako sa pagkain ng ganito, ng ganyan, nagkasakit ako lalo. Hindi yan healthy, hindi rin po yan ina-advise sa mga expert doctors na nagtuturo talaga tungkol sa nutrition behind food or nung nutrition science. Ito yung mga taong nagpaka-eksperto sa pagkain, ha? Maganda talaga nagpo-focus sa pagkain. Anyway, going back. So, I had to resign from my work. Balikan ko lang, nung 2018, mas nag-struggle ako. Kasi nakikita ko, yung mga co-dubbers ko, nagdadub kasi kami ng mga Korean novelas, nakikita ko nagka-cast party sila, kumakain sila sa mga Korean restaurants, mahal na restaurants. Tapos nakita ko, nag-move on sila, hindi ako kasali. So, hindi ko na nagagawa yung trabaho ko. Masaya kasi kami sa trabaho. Komedyante yung mga tao. Nung nag-resign, nung nag-stop ako ng dubbing, wala na rin kasing kumukuha din sa akin. Natatakot siguro sila na mamatay ako in the middle of a series. Nag-worry sila sa health ko. Yung sobrang nahirapan ako, shucks. Wala na akong It's different now this time kasi I'm able to work from home after the pandemic, nung na-diagnose ulit. And then nagagawa ko pa rin. I'm still so fulfilled. Although, yun nga, nag-iba yung revenue, nag-iba yung kitaan. Dati ang pananalapi ay maayos, di ba, sa marami sa atin. Kaya yung iba, yun nga dagpatong-patong pa. So, bumitiw ka sa trabaho mo dahil yung trabaho mo highly analytical, nasi-stress ka, kulog yung opisina nyo, buwisit yung boss mo, ang dami mong dinadaanan sa trabaho, ang daming deadline na mabibigat, ayaw mo mga katrabaho mo. Tapos kailangan mo mag-resign. Nabawasan ka na ng sweldo, dumagdag pa ang mga gastos. So double problem for us. So parang maliban sa stress of it all, yung feeling na wala ka na namimit na deadline, wala ka nang natatapos na project, wala ka na na-attendan ng meeting, hindi na kayo nakakapag out of town, either for work or training or team building. So, feeling mo, wala ka ng silbi. Professionally, sobrang laki ng impact nun.
Okay, kaya marami, happy ako pagka may mga tao na, may mga pasyente tayo na after ng treatment nakakabalik sa work. Yung iba nagta-transition na sa business, na rediscover nila yung sarili nila. Okay, kasi ang laki talaga ng impact nun. Okay, so number 4, bakit feeling natin useless na tayo kapag nagkaroon na ng cancer? Number 4, kasi parang hindi na matutuloy yung mga ibang pangarap. Gusto sana mag-abroad, gusto sanang magpatayo ng tindahan, gusto sanang gawin ito, gawin yun. Ang daming plano, parang feeling hindi na matutupad. Okay. Kapag ka po yun ang nangyari, ang encouragement ko lang dun, may time lang na mahihinto. Let's be real. Real talk tayo. Mahinto talaga. You're immunocompromised, hindi ka malakas. Kailangan mong mag-recover. Be patient. Give it time. Okay? Mamaya na yung full na advice natin. Pero isa yun sa reason parang okay, hihinto, but it doesn't mean hindi na mabalik. Baka magkaroon pa na mas maganda. Okay. Number 5 reason, kaya minsan nafe-feel natin useless na tayo. Baka tayo internally, mahina talaga din yung security level natin sa sarili natin. Kulang ba tayo sa tiwala sa pagmamahal sa atin ng Diyos? Kulang ba tayo sa tiwala na may purpose ang Diyos sa atin no matter what happens in our lives? Kulang ba tayo sa personal na, yung ikigai, yung alam mong, I have something to look forward to. Marami akong reason para magising. Okay, dumating ang cancer. Dadaanan ko yan. Masakit, magastos, stressful. Lahat yung tatanggapin ko, hindi ko yung i-deny. Maraming times iiyak ako, maraming times matatakot ako. Pero, solid ako sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Okay. Yun ang titingnan natin. Okay, balikan natin. Point 1. Hindi mo na magagawa yung mga ginagawa mo for yourself. Be patient. Temporary lang yan. Nagpapagaling ka ngayon, ikaw muna ang focus. Isipin mo muna ang sarili mo. Ikaw ay tao, ikaw ang nangangailangan ngayon ng pahinga. Focus mo muna yan at huwag mo isipin na mababawasan ang halaga mo bilang tao pag hindi mo na maalagaan yung sarili mo. Nangyayari talaga yan sa buhay. At sa buhay, ang mga tao talaga nagkakaabalahan. Okay? Number 2, ang reason kaya tayo, minsan feeling natin hopeless na tayo, hindi na natin naalagaan yung ibang tao. Okay? Minsan, sobra-sobra kasi tayo mag-take on ng responsibility sa pamilya bilang mga babae. And then may alam nga ako na recently pumano na friend ko. Ito rin kasi gina-glorify ng society ang daming ginagawa for other people, okay? Especially our families. So, nagkasakit ang nanay. And then, nung burol, sinabi niya, oh, my mom, you know, when I was not okay, when I was down, she even drove me to this place. Ang bait tong nanay. So that I could breathe. And then, may time daw po na, yung nanay pa rin nag-aasikaso lahat ng pagkain sa bahay. Sabi ko, alalaki na nung anak. 20s na yung mga anak, late 20s, bakit kailangan pa rin si nanay nag-aasikaso? Hindi ba sila marunong? Napatanong lang ako, mga bagets, di ba kayo marunong magluto? Baka naman marunong. Kaya lang si nanay, hindi ko alam. Hindi ko po alam ang sitwasyon. Pero sa mga nanay na ongoing ngayon ng treatment, huwag kayong mag-guilty na hindi nyo ito nagagawa. Season lang yan. Kung ang problema is self-worth, kalma. Season lang yan. Hindi dyan nakabase ang worth mo sa nagagawa mo for other people. Nasa special season ka in your life, harapin mo muna ang sarili mo, ang gamutan, mag-self-evaluate ka muna. Ang sakit, messenger yan. Ba't ako nagkasakit? Gugulin mo yung time mo, yung sa pag-isip, hindi na ako makapaglaban, yung magpaggugusto ng pinggan. Huwag mong sayangin ang cancer season. Bakit ka nagkasakit? Ako, inanalyze ko yan. At may mga binalikan ako from the past. Ito, itong recent diagnosis. May binalikan ako ng masasakit na mga nakaraan na nakakontribute kung bakit napaka-vulnerable ko sa cancer. Balik ang kulit. So, gamitin mo ang panahon na yan. Huwag sa pag-iisip ng mga labada, hugasin, yung mga bibilin sa tinda. Kapatid, babae ka man o lalaki, gamitin mo ang time na to para mag-isip, bakit ka nagkasakit? Ano ang dapat mong baguhin? Okay? Hindi yan random, spontaneous combustion na minalas lang. Hindi. May reason. Ang sakit ay laging messenger. Alam sa akin. So, huwag mo sayangin ang panahon sa kakaisip ng mga lulutuin,
anong bibili sa palengke, ang nagagawa. I just adjust. Kung hindi masarap ang pagkain ngayon, dahil iba nagluluto, ganun talaga. I just adjust. May season yan. Priorities. Priorities. Okay. Number 3 reason kaya tayo nadadown is yung trabaho. Okay. Pwede ka pang makabalik, pwede hindi na. Marami na akong kilalang pasyente na nung naka-recover ay nagtayo ng business, nag-franchise, namamayagpag. Ang dami nilang napasukang negosyo. And in fact, ako, na-inspire talaga ako na kasi hindi na ako mag-direct. Ayoko na rin mag-directing. Dubbing lang, limited din. So, I'm into something else, a lot of other things na talagang mas happy ako, nakakapag-work ako sa bahay, and I can do what I do at holiday, or kunyari, pupunta ako sa ibang lugar, basta may wife. Pwede, ang dami pang naging mas bagong pangarap. Ang daming binigay ang Diyos na ideas kasi umuupo ako kada umaga, and even before practice ko na to, sinisikap ko na magbasa ng Bible at nagpaplano kami ni God. Nakaplano, eto yung gagawin, eto na yung status, eto na yung pwedeng opportunities, eto yung kakausapin. And ngayon, nasasanay na talaga ako na kasi for time, madaling araw ko nagigising. Between 3 to 5, tapos okay ako. May time hindi na ako okay, kinukulang ako ng tulog. Ngayon natanggap ko na 3 to 5, God is preparing me for something na. 3 to 5, He wants to talk. 3 a.m., kanina 4 a.m. Sabi ko kagabi, Lord, kulang na naman, late ako matutulog because ang dami kong ginawa. Ako na lang mag-a-adjust, sa aga ko yung tulog. But God wants me to be awake between 3 to 5 a.m. And natanggap ko na yon. It's my time with the Lord to read the Bible and to read other books on healing from cancer, and to read other books that will enrich my brain, and to plan the business. Okay? So, ang dami ko pang na-branch outan. Yung term ko nakakatawa, pasensya na. Okay? Ang dami ko pang na-explore na ibang bagay after cancer. Okay? So, sa ngayon po, limited man ang pinagkakakitaan. Magkakaroon po yan. Trust in the Lord. Get a notebook. Write down your other talents, your other options. Pero sa ngayon, nagpapagaling pa eh. Pagpagaling po muna, yan po muna ang focus, okay? Tipid-tipid lang. And then, plano-plano konti, pagka sober okay tayo, and then, something will come up. Something will come up. Okay, alam ko napaka-talented po ninyo, may maiisip at maiisip kayo. Pero wag ngayong karire ng trabaho, ha, kasi nagpapagaling pa. Okay? Number 4, feeling hindi na matutupad yung mga pangarap. Nabanggit ko to dun sa book ko na Stage 3G, na nung nagkaroon ako ng treatment sa cancer. So, ang treatment ko, yung matindi talaga, ay March hanggang September. Yung week na magsa-start ng chemo ko, iniklian na talaga yung buhok ko. Yung week pa na araw-araw may film showing ako. In fact, on the day of the chemo, Thursday, may film showing ako after. Pumunta ako sa film showing, naka-plaster yung kamay ko. The following day, after the treatment, nagpunta pa rin ako sa film showing, same government agency, nag-talk pa rin ako. So that entire week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, nag-iiba-iba yung buhok kasi pinapaikli ng pinapaikli. Nakakapag-film showing pa ako. In the middle of that, there was some work coming. May isang taping, may isang film showing ng bandang Agosto. September, naka-trust na lang. Bandang October, November, naka-film showing, nakapag-ano pa kami, probinsya. And December of that year, nakapunta pa ako ng Qatar. Ay, mag-isa lang. Okay? Nakakimo pa ako trust ko na lang. Wala naman akong side effects. So, ang dahil pwede mangyari. Naka-attend pa ako ng seminar sa Film Development Council of the Philippines kasi filmmaker kami. Ang dami nangyari. Nakasulat pa ako ng book, yung Stage 3G. Yun kaya ay isa yun sa mga pinagpapasalamat ko na tulong yun sa healing. If you want a copy, if you want ma-inspire, mag-guide sa cancer treatment, para meron na kayong manual, Stage 3G, nasa Shopee lang po. Message nyo lang ako. Okay, now, yung mga pangarap na hindi matutupad, etong na-diagnose ako na naman last year. Dahil pinagdaanan. Pero alam nyo, mas happy ako sa buhay ko ngayon. I am more, in touch with my present, my past, and mas nakikita ko yung magandang mangyayari sa future. Kasi I make time for God. Alam ko yung mga hindi natuloy na pangarap. Yung iba, nagkaroon na ng mga bagong pangarap. Nung nag-birthday ako recently, parang, self-pity pa, chuchu. Ay, hindi. Sabi ko, hindi. Ang daming magandang mangyayari sa buhay na
mangyayari at matutupad because of the power of God, with or without the cancer. Tsaka, nakikita ko na, you know, I'm on treatment. Do I look sick? No. Okay, hindi ako nagkikimo umiwas ako sa chemo. Ayoko talaga. Hindi naman nag-work. Radiation hindi nag-work. Sana ako bumabawi. Okay? Stress level ko, halos baba na. Ngayon, nag-reach out na ako. By social life na ako. So, I have to reach out to some people. Kasi, kulang ako sa social life. Importante ang social interaction. Meron tayong happy hormones na makukuha dyan at desire ng Panginoon na mga tao to interact. And then, nagawa ko rin syempre yung tamang pagkain. Katulad ngayon, yung smoothie ko, blueberries, avocado, may apple, pero merong frozen na spinach. May nagbigay sa akin gulay. Ang ganda, nakita ko, yung mga may nagbigay sa akin ng gulay ng birthday ko noong August 15. So, sabi ko, nag-improve yung skin ko. Di ang ganda. Mga pangarap sa buhay, marami pang mas magandang dumating, mas magandang goals, mas magandang ikigai, and then ang daming opportunities to serve other people. I'm connected to you. So ang dami pwede huwag niyo pong isipin, okay, hihinto ang buhay for a time. Kuha ka lang ng notebook, kapatid, lista mo, eto yung mga gagawin ko. Tuloy ang pangangarap. Habang may buhay, may pangarap at may pag-asa. Season lang ang gamutan. Ang dami mga tao ngayon na stage 4, tuloy ang buhay. Huwag mo nang intindihin yung stage. Pag kailangan 3 plus go, huwag mo nang banggitin ng bagay. Stage 3, stage 4. Kung ipapanghina mo yan, tapos yung mga kausap mo, stage 4 ka na, parang feeling mo mamamatay ka. Huwag mo nang banggitin. Personal mo na lang, huwag mo na rin i-post sa Facebook. Ang importante, alam mo na, buhay ka pa, may plano ang Panginoon para sa iyo. Kaya kung ano may mga nawalang pangarap mo, pwedeng bumalik yun or bibigyan ka ng Diyos ng mas magandang pangarap, mas magandang project na ikaka-grow mo, ikaka-fulfill mo, ikaka-happy mo, at ikaka-glorify mo. Kaka-glorify ni God sa iyo. Okay? Sa buhay mo. Alright? So, we'll worry about those things. Okay? And then number 5, baka kaya tayo nadadown, mahina talaga yung security level natin. You have to know that you are carefully and wonderfully made. Google ka. Ano yung mga promises ni God sa Bible? Kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano tayo ka-precious sa mata ng Diyos. Diba? Ang dami, you are fearfully and wonderfully made. Ang dami yung plan sa buhay mo. It's a matter of knowing that your foundation is God. Hindi yung sinasabi ng social media or sinasabi ng tao about you. Importante na alam mo kung anong sinasabi ni God tungkol sa iyo dahil ang kadugtong niyan is yung sinasabi mo tungkol sa sarili mo. Okay? What other people say about you matters, but what matters most is what you say to yourself. I am fearfully and wonderfully made, and God has great plans for me. And mga kapatid, effort, hard work yan Hindi yan, automatic mangyayari. Naka-attend ka ng church, may nabasa kang quote sa Facebook. You have to make time for God. Kasi, the more you spend time with a person, the more you become like Him. So, if you spend time on social media, scroll, or if you spend time lang with people na, down there, no. You spend time with the Lord. Or whatever faith you're in, whatever holy book you have in your faith, read that. I'm sure marami kang makukuhang precious wisdom from that. Now, I'm a Christian, I read the Bible, ang dami, kanila lang ang dami talagang, nuggets of truth, binabalikan ko yung mga dati. Kaya nai-inspire ako sa buhay, sa kabila ng pinagdadaanan. At saka pa isang big thing, magpasalamat, maging grateful. For some reason, kanina, yun kagad yung ginawa ko. Nagpasalamat kagad ako. Eto ang sitwasyon, but I live here, and I have all these plans, I have all these opportunities, I have all this work. Tandaan nyo, ang tao who is chronically not thankful will be chronically unsatisfied. A person who is chronically unsatisfied will never be thankful. Okay? Whereas a person who is thankful will always be satisfied, and a person who is chronically satisfied will always be thankful. So, pipili ka dun anong gusto mo maging. Okay? So, maganda, spend time talaga with God. Kailangan isettle mo na sa sarili mo kahit anong mangyari. Dahil, importante ka. Affected ng thoughts mo ang mga magiging decision mo sa buhay. Pero yung mga
thoughts mo, directly affected yan kung ano yung foundational relationship mo with God. So you have to make time for God every day. Okay? So, mga kapatid, ayan na. Itong discussion natin, very personal, very heartfelt, and I'm believing na ito ay makakatulong sa'yo. Okay? So, kapit lang, stay strong ha. Hindi ang cancer ang magtatapos ng lahat. Hindi ang cancer ang magbabawa sa identity natin. Ang dami pang pwedeng mangyari. You just have to monitor what you say to yourself, and malaking factor dyan, ang relationship mo kay God. Okay? So, importante we have a personal relationship with God. We communicate with Him. And you can start that by praying to God and asking for forgiveness for all your sins, which I do every night. And then accepting Him in your heart. Ito naman, dati ko pang ginawa to. Accepting Him in your heart as your personal Lord and Savior. Then read your Bible every day. Thank Jesus every day. Alright? And then makikita nyo mag-iiba ang maraming bagay. Okay? At hindi mo na mapipil na wala ka silbi kasi napaka-importante mo sa buhay. It's a life from the enemy. Don't even believe that. Not even for a second. Okay? God bless you all. Stay safe. Keep on praying sa lahat po ng gusto ng Stage 3G. It's on Shopee. And then, comment lang po kayo dyan kung paano ang video na ito ay nakatulong sa inyo. Sa lahat ng kapatid namin, nasa Manila ka man, nasa probinsya, or OFW ka na sa isang malayong bansa, may kasama ka man na on treatment or wala, I'm sending out my virtual hugs to you, and may God's blessing cover you from the top of your head to the bottom of your feet, and may God's peace be with you always. Okay? Bye-bye po. God bless and stay safe. Bye-bye.